ipit dun sa jungle niya, pero baliktad na nangyari dahil Omega ngayon nagbibigay ng damage. Suspect their state pa nga, player out para sa kanila, pero Andorio ang una mabibigyan dito sa ating game. Chakno lilipad na rin papasok pero mahihila ata ni Hazy Boy at walang babagsak para sa side ng Minana Evos. Yun ang timing na binabanggit natin in terms of yung lapag ng Netherrealm, and one crucial factor as to why hindi naging matagumpay yung kamuntikan na sanang supposedly sunod-sunod na decimate from Andorio is yung timing din ng Spectre State na pinag-uusapan natin na merong split second talaga na invulnerable ka, doon pa sumakto yung paggamit ng decimate dito ni Andorio. So unfortunate yun for Omega kasi nagbaligtad pa yung sitwasyon. Sobrang close na doon ng decimate and nung pag-activate ng killing spree kasi low na rin si Andorio. So magkakabalik buhay pa sana. Pero hindi nila inasahan yung ganoong timing ng Minana. Agarang entropy para kay Sumbak. At mukhang safe naman ang ating mga gold laners. Minana Evos ang may hawak ng lamang ngayon. 700 gold lead ang meron sila. At mukhang balanse lang naman ang laban doon sa bandang ibaba. Ang tunay na bakbakan ay laging nasa loob ng jungle o kaya around this turtle area. Oo, pag nakakabigayan si Cole, nako, namataan na napatay ni Andorio. Papadaan lang sana, dediretso na rin dito ang side ng Omega para try na kuhanin yung purple buff. Meron ditong Detonas welcome, magiging successful ba? Napagandang pagpitik doon na ng Ichi Boy habang si Perksy ba biglang mawawala. Grabe, sunod-sunod talaga mala Royal Rumble ang ating nakikita dito with the chip ultimate. Pasok din si Coil, kaka-respawn pa lang yan. Boy, nando na ulit around turtle area. Hindi ka rin masyadong magiging confident pumasok dun sa shortcut kapag ka nakikita mong napalugi na yung mga nangyayari sa teamfight sa kanyang kupunan. So mas nagiging safe na lang din ang nagiging or pinipiling rotation, especially ng gold laners natin for both teams. At nakagawa talaga ditong tumahimik ng Omega din ng bawi. Nagulat na lang tayo na pagka nakita na nila doon si Coil, sobrang buhos na agad. So mabilis ang transition. This will be the second turtle na masesecure ng Smart Omega in this game. Magandang objective control ang ating nakikita mula sa barangay at mukhang tuloy-tuloy lang ang kanilang pagkuha ng gold. All lanes are stabilized pero mukhang delikado si Jome dito. Oo, napapaligiran siya ng tatlong players ng side ng Minana Evos. And I gotta say, maganda smart move yun for Chakno during that time kasi 3 players yung hinarang niya doon sa may top for the space na talagang makuha nila yung turtle objective. So medyo lang muna ngayon, kalmado muna ulit. Nolan din kasi, yung Nolan Nathan, yung hero ng Minana Evos, parang aantay muna ulit nila yung, sila naman yung may timer para dito sa game. Hindi pwedeng basta-basta lumaban if you are Minana Evos. Choose your fights wisely at mukhang nahanap na nga nila ang kanilang gusto in the XP lane, taking down a turret without any casualties. Yeah, parang kung ikaw din yung Smart Omega dito, magdadalawang isip kang mahiwalay mag-isa because of yung shortcut again na meron dito ang Minana. Yung mga maliliit na ganoong klaseng gulat plays na pwede nilang gawin, baka maging susi pa para makuha nila yung advantage. Pero speaking of advantage, si Kirk. Kamunti ka na si Kirk. So may mga nagamit na ditong objective kaya naman bigla, or resources. Kaya naman si Ryota ay makukuha na nila habang si Andorio hindi na makakatakas pa. Hindi, makakatakas yata. Merong guiding with by the way para dito kay Chakno. At lilipad na nga doon para masagip ang kanyang buhay. At grabe yung may kruhan agad ng mga players natin. At parang ganun lang, biglang nagkaroon ng teamfight doon sa baba with the chip ultimate. Pero dahil doon ay medyo naiwanan si Jome at nagkaroon ng spasyo para mag-farm. Ang tanging makakahabol doon ay si Perksiba dahil sa kanyang passive. Yun naman pala yung galawan ng chip, no? Magsimula ka ng teamfight sa kabila, mag-teleport ka para mag-dip pabalik. Yes, kakasabi lang natin parang, uy, kailangan yata ingatan pag may napag-isa. Ito na yung strength ng isang chip kahit na nasa medyo kalugian sila. Makakahanap lang sila ng mga paulit-ulit na pick-offs dahil marami ang sasalubong sa'yo kapag kanila sa'yo yung shortcut or yung ultimate as mentioned dito ng isang chip kasi pwede lang din naman sila bumalik agad sa sarili-sarili nilang mga buhay right after nila ma-successfully kuhain yung kill. Bagong objective, medyo bumaliktad ngayon yung kalamangan. Oo, it's already a 1K gold lead para sa barangay. At mukhang ipupush pa nila ang mid lane. Ryota low HP. Pero si Chakno, grabe namang mama,
Napakatapang ng Matilda na to. Yung tipong Matildang tumatabi kahit may barat sa kalaban at hindi natatakot. Kahit hindi man siya naka-purify. Kasi ganoon na lang din siya tapang or hindi na natatakot dito sa kanyang Matilda. Pero on the other hand, hindi naman din na nawawalan or masyadong nagiging behind ang Minana. Props to dahil courtesy of Sumpak na nakakakuha rin naman ng mga kapalit. Ang bilis lang makapush ng isang Nathan. Tsaka ito mo, nangalahati yung buhay ni Ryota. Mag-clear ka lang ng minion wave. Kamuntikan ka pang mabigyan ng kill. Pero ito mabibigyan ba ng kill dahil ginamit na yung Detona's welcome. So magdi-disengage ang players ng Omega ngayon. Same goes with Minana. Napaka-basic lang talaga. No? Kapag kinain ka bilang Martis, basta mayroon kang Mortal Coil ay pwede kang makaalis. Yep. Omega still very safe with a 1k gold lead. Pero mukhang medyo nahihirapan si Ryota with the damage na nanggagaling dito kay Sumpak at nandyan nga rin si Perxiva sa gilid. Pero kita naman nata ni Chuck Mamba kung nasaan ang kanilang mga kalaban. 40 seconds bago lumabas ang ating pinakaunang Lord ng larong ito at mukhang nauuna ang Omega sa ikot around that objective. Yep, medyo confident din talaga sila given nga na ang dami nilang opportunities na maka-out, yung paulit-ulit na guiding wins, or pero ngayon, engage pa gagawin. Ito na yung guiding wind na sinasabi mo nga, si Sumpak makukuha rin nila. Kaso nga lang si Chakno ay medyo makakatakas pa doon. Tinry na habulin ni Haze by the way, pero napigilan na ng Spectre State. Meron na rin flicker na nagamit para dito kay Haze. Andorio tumutuloy-tuloy pa rin. At habulin naman ng barangay. Happy Fiesta! Nagkamali ng target pero hindi naman pala dahil nandyan naman si Joe para tapusin ang laban ng mga madla at mukhang lalabas na nga dito ang pinakaunang Lord ng laro pero paglalaban na muna nila ang Purple. Nakaabang din dito si Coil Persiva for the backup as well. So for Ryota, medyo papasok na with knockout strike. Makakasalubong nga lang bigla, medyo nauntog saglit. Kaya naman Minana ay makakakuha na isa before this Lord. But this is a 4v5 scenario. Lord binaburst na ngayon ng Omega at mukhang sila na rin ang makakakuha nito. Nag-usap-usap yung Smart Omega doon bago nila i-engage yung Purple eh. Nagka-opportunity doon sanang sumama na lang. Eto nga si Joe, pero sabi nila, hindi, sisimulan na lang natin bigla itong Lord. And speaking of sisimulan, nilaban na naman. Nagkakaguluhan dito sa may middle lane. Aabutin pa si Sumpak. Grabe, parang lumipad. Dito si Joe, pero nawala din bigla yung Roger ng Omega. Hindi na nakalipad with the guiding wind. At si Coil ngayon ay naghahanap ng susunod na mabibiktima. Pero mukhang maaamoy siya ng Mamba habang nagpupush naman ang top lane sa Lord push na iyon. Minana Evos looking for Chuck. Nung sakit! Grabe, ang sakit na ni Kuya Coil. Talagang mapapaaray ka na lang kung ikaw yung Omega. Kaya pala nahihirapan na rin na pumasok si Chakno. Sumisplit push na nga rin dito si Ryota sa baba. Kaya naman Omega still ahead by 1.5k pero dahil sa wave clear na meron ng Minana Evos ay agaran din nilang napabagsak ang pinakaunang Lord. Ibang kwento na to for Minana as compared to yung mga first few minutes natin ng laro. Kasi kanina, ang dami sana nilang resources talaga na makipagsabayan sa early stages of the game. Meron ding kaunting stun na nabibigay even yung chip ni Perxiva kapag nagamit na niya yung stacks dito or yung mga basic attacks ay sumakto na. So may mga unpredictable timings din in a sense na mas nakakadagdag sa posibleng control na ilapag nila against Smart Omega. Pero earlier nga ay wala sila masyadong pang-complement doon na skills or na damages para ay makuha nila or mabawasan ng sobrang Smart Omega. Especially, etong si Andorio nga na makaka-mortal coil out lang sa mga potential na magiging crowd control. Pero this time, si Coil ay nararamdaman na natin yung damage na naiipon and wala pa doon si Sumpak na unti-unti na rin nakakalap yung mga items para literal na maging problema dito sa Smart Omega kapag hindi nila nagawang unahin yung player na ito ng Minana. Speaking of damage, Mukhang kailangan na nga ng Minana Evos na lumaban dahil may bawas na sila. For Omega, kailangan pa nilang ituloy-tuloy ito dahil kung pipigilan nila yung late game scaling talaga. Ay, Jack, no! Kamunti ka na pero consider yun na error din for the side of Omega. So madami na gamit na resources pero magkukooldown lang din naman before this Lord objective na pwede pagagawa ng ating mga players. Grabe no, very tight. Oo. Game 3 tapos 5-4 pa lang yung killing score natin. Medyo mababa nga ang ating kill score this game. But looking at the Infinix item build dito, Brigida, ano bang mga napapansin mo dito? nakakabuo na rin talaga ng sapat na damage items dito. Si
Sumpak paunti-unti pero mataas pa rin or mas mataas na yung nabubuo dito netong si Jom. So katakot-takot yung mga posible nating i-expect na engages kasi kinailangan din talaga bumuo muna ng steel like plates dito ni Sumpak. Oh, no! Match-up, pero match-up! Conceal, tapos kuha kay Ryota. Napakaganda play para niya sa Minana. Meron bang trade? Ang Omega, sasalubungin ba nila? Pero papasok dito si Kirk. Pwedeng siya nang bigyan na lapagan pa ng EG Boy. Sasakit! Mawala ng buhay doon. Sakto decimate. Pero may sagot na Netherrealm. At si Chakno na nga ata ang isusunod nila pero papasok na si Jom. Kinakalmot na ang lahat. It's a 3v2. Winter Statue nag-grow sa player at si Sumpak ay makakapag-free hit pa. Mukhang papasok na nga rin dito kay Perksiva. Kaya naman Perks, di ba? Ang makukuha para sa triple kill. Make it a maniac para kay Big J! Big J! Pinakitaan din tayo ng sariling definisyon ng timing. Kung kailan papasok at magpapakita, magtatransform at magkakakalmot dito sa kanyang Roger. Nakita na nga natin, Jom with the Blade of Despair. Reset is real. At mukhang itutuloy na nila ang Lord take na ito. Joke lang pala. Hindi pa muna. Gusto ko lang sabihin, sobrang ganda na naging move ni Okir doon. Yung Winter Truncheon, kaya Oo. nagkaroon ng space si Jom. Kasi, di ba parang na-force yung Minana na, oh, teka lang, wala na buhay. Si Okir yung pala may Winter Truncheon. Kaya naman mas nag-grow din yung kalamangan dito ni Jom on that team fight. So, ito parang naaamoy na naman natin ang team fight between Hukbo at Barangay. Oo, matagal-tagal ang sayawan na posible nating makita pero mukhang si split push muna si Ryota with the Pakito. Ito rin yung maganda kapag may Pakito ka, no? Napakabilis mo mag-split push, napakabilis mo rin makapag-respond, especially with the Matilda na pwede kang ilipad pabalik ng team fight. Pero mukhang dahil nagpakita na ang isang Nolan doon ay mas may threat na mag-back off muna ang Omega dito. May kaunti lang din sigurong confidence ang Minana na mag-allot ng players na malayo kasi makaka-teleport lang din agad using the ultimate of Chip pero kinaburst down na agad yung Lord. Kaya naman Napakabilis. makuha ni Andorio doon at tapos Winter Truncheon agad. Itutuloy pa nga yata ng Omega. Kaya nagamit na ulit ang Netherrealm habang si Ryota ay nakaabang. Nakita na natin to ng isang araw pero naka-Spectre state pa rin naman ang mga players dito ng Hukbo. At mukhang safe lang na makukuha ng Omega ang Lord na iyon. With that Lord secure, that Luminous Lord, Omega ngayon ang may hawak ng 4K gold lead against Minana Evos na pwede na nilang i-push dito sa bandang gitna. If you're Minana Evos, paano mo ba dedepensahan ang isang Omega lineup na ganito? Bigyan mo lang talaga ng espasyo dito si Sumpak. Sa kanya pinaka nagre-rely ngayon yung wave clear. And kahit yung mga nakaipong na waves ay magagawa naman nilang solusyonan. Napakaganda nung posible nating makita na pag-bounce din nung damage dito ng Ghost Bursters na nagmumula kay Haze to provide additional wave clear. Pero paano mo yun gagawin? Mukhang iniisa-isa ng Omega ngayon yung mga waves at makahampas na nga yung kanilang inhibitor turret. Oh, that's one inhibitor down. Before Omega still pushing in the mid lane. Pero malayo-layo pa ang mga minions doon sa takas at ibaba. Chakno nahuli! Nahuli na dulas sa nakaapak doon sa Missile Expert -1. Ngayon, ang Omega so pwede kumuha ng objectives dito ang Minana Evos para somehow makahabol at palikitin ang kalamangan dito ng kanilang kalaban. Yep, yun yung difference kapag hindi ang Martis ang nakikita nating nanggugulo or nakikipagharapan dito sa Chip as well as yung Barats na meron ang Minana. Even yung Paramis actually, kasi ang dami nga nilang ways talaga na i-stun or i-crowd control yung mga humaharap. And if you're not the Martis na may Mortal Coil naman or possible way out, nakita natin doon kay Chakno in action, Missile Expert or yung clutch stun na napoprovide ng isang Chip doon sa kanyang first kill. Pero speaking of clutch stun, Sakto doon pero wala nakuha by the way ang players ng Minana. Ay, nabaliktad pa nga si Hayes sa kanila nakuha doon. Si Perksiva medyo mauuntog. Tapos mag-dash away si Coil habang dedire-diretso nagmamamarcha dito habang hinitin naman ni Kirk dito si Okir. Okir ba yun? Kaya naman Netherrealm din ang sagot dito ni Hayes. Ryota, jogging muna. Kailangan tumakbo. Sumpak pumasok na sa harapan pero mukhang lili pa rin ni Chak Mampa at pagsak na nga si Sumpak at tumigiyaw na si Jom. Dahil dyan makakauwi yata si Coil pero si Hayes pa rin ang target nila. Merong Winter Truncheon sa ilalim ng base at patay na rin dito si Jom at makakadepensa pa rin ang Minana. Halos walang buhay lahat. Teka si Chakno naiiwan pa nga! Dalawa na lang ang natitira para sa Omega. Pero sakto naman, paglabas ng Lord ay buhay ang lahat. Mukhang nag-deja vu ang nangyari noong Game 2
sa pagpasok ng Omega sa base ng Minana Evos. Oh, nagulat din tayo. Hindi man naka-ruby dito si Kirk. Meron din na naman siyang kakaiba or sarili niyang form ng ultimate flicker combo. And saktong-sakto yun kasi isipin mo, nagugustuhin mo na sanang tumakbo palayo but it was Ukir na na-spot niya. So ang gandang pick-off nun para dito sa Minana kasi nga naman si Ukir yung parang isa sa mga pinaka nagiging pampigil dito ng Minana sa kung gusto man nilang mag-all-in or maging sobrang agresibo. Yung bawat bagsak ng Eternal Guard nasasakto talaga dun sa mga entry points eh. Oh, at ngayon, sisimulan na nga ng Minana Evos ang third lord of the game. At Ayun na. napakabilis na kain pa si Ukir! Nahanap pa nga si Okira dahil dyan walang EG Boy na bitbit ang Omega. Talagang mapapa-OMG ka dahil maiiwan pa nga yata dito yung Lord habang si Ryota ay papasok. Netherrealm, Andorio pa rin ang makakakuha ng Lord. Pero T5 pa rin ba ang gusto? Hindi aalis dahil sa may middle lane. At parang Tumukha pa si ganun Jom. lang, sumalisi ang Omega. Humanap ng isa sa presyo ni Ukir. Pero it is still a 5v4 scenario in the mid lane. Matatapos kaya nila ang larong ito? Ang akin lang kapag Omega nakaka-secure ng Lord, laging nagsuspon agad-agad. Yung past 3 Lords na nakita yata natin, right after tumumba, nasasakto nila na magsuspon siya immediately. So after din na makakuha ng kills, saktong-sakto meron silang advantage in terms of numbers. Pero ngayon sila kasi yung nabawasan ng isa. Nako, parang talagang papalag pa rin dito ang Minana Evos. Bit-bit man ni Percy may mga kakampi niya. Sasaksak Pero rin. napakasakit, sinaksak sa puso, tulo at dugo. Pero meron naman daw Netherrealm dito si Hayes. Pero tuloy pa rin ang teamfight na naman ng Immortality. Jom! Oh, Jom! Nakuha ng hukbo! Flicker ka in play mula kay Kirk. Nahanap yung aso, tas tinura din pabalik. Nagsuspam recall na dito si Kirk. Kanina pa niya tayo pinakikita ng mga clutch detonas welcome para sa hukbo. And speaking of damage dealt, yung pinakamataas na damage dealt pa dito or damage dealer ng Smart Omega talaga yung nahuli nila. If not etong si Ukir, si Jom yung nahuli kanina. So parang etong yung tipong Barats XP na medyo kailangan mo yatang ingatan ngayon lalo kung ikaw na yung nasa side ng Smart Omega. Iba talaga si Kirk. Kaya ito yung Oo. mga XP laner na alam nating playmaker. Oh, ramdam na ramdam niya natin Ayun dito. At hinabol pa nga ginamit yung Netherrealm para merong movement speed. By the way, sobrang baba ng damage taken ni Sumpa. Kaya naman na dahil doon, napakaganda ng positioning niya. Ryota? Nauna pa nga dito si Ryota na Immortality sabay sakto. Nakukuha pa ng Minana. At nakikita na natin ngayon na wala na yung kalamangan ng Omega. At apat pa ang buhay para sa Omega. Jom haharap ata kay Kirk pero hindi na nila itutuloy pa ang laban na to. Kanina pa nakakahanap ang Minana ng mga crucial na pick-off. Yung dito na pumapasok yung unpredictable. Ability ng isang chip na pwede nga lang din siyang mag-Y-walk papunta sa kung saan-saan man, makumuha ng information and sa Sabit pa yung flicker para makapag-Y-walk doon sa ilalim ng mga players ng Omega. Tapos Netherrealm ay ginamit na rin habang si Jom tatakbo ba doon? Anto, Ata ang Omega doon dahil yung timer ni Hayes non-existent naman eh. sobrang bilis nang nakabalik. Si Andorio pa yung matagal magsuspawn. And magsuspawn, speaking of spawn, yung Lord na susunod in just a few moments. Tapos sila pa ang walang retry holder. So saktong-sakto, hindi naman naging disadvantage masyado for Hayes na hindi siya naka-purify. Nakapag-ipon siya ng enough stacks. Pero ngayon siguro i-maximize counte ng Smart Omega yung kawalan nun. Pero hindi din sila magiging masaya dito kasi wala silang jungler pa. 4v5 scenario. Ang tanong ay i-GG ba ito ng Omega o ibibigay ng libre? oh, nakaabang si Ang Atoy R, nakapag-push si Atoy R doon sa may mid. Yun nga lang makakuha si Sumpak ng Lord. Tapos sabay alis na agad dahil okay na raw nakuha ni objective. Nanigurado lang with the Netherrealm as well. Minana Evos holding our fourth Lord of the game. That is an evolved Lord na pwede nilang gamitin para tapusin ng isang malaking push ang larong ito. Yun na ang gusto ng pareho. Yung kupunan for sure, wala nang sapatos yung gold laner. Or meron pa pala, hindi pa naman nila sobrang binibenta kinakailangan. Mas nagiging spammable niya, for instance, na ultimate, which is yung
Entropy. Yun din kasi yung pinaka nagiging resource niya dito para makatakas. Pero ang ganda ng pagkakamanage na ngayon. Magbabanong Pa, dahil nakuha pa nga ni Sumpak. Pero yun ata ang gustong gawin talaga ng Omega, no? Mawala ang atensyon ng Minana Evo sa kanilang base. Paano ba dedepensa ang Omega dito, Bri? Yan yung sinasabi kasi natin ng mga kakayahan ni Ryotang magsakripisyo. Nakita na naman natin in action. Pero as for yung defense, yun yung isa sa mga naging ways talaga para makuha nila yung atensyon ng Minana. Buying them enough time para kahit papaano yung mag-clear. Dahil hindi as reliable yung amount of waves yun na meron sila dito apart from yung EG Boy for instance or yung mga skills talaga na meron dito si Yukir. Pero kumakatok na agad ang Minana dito sa mid lane. Nasa may middle lane pero tuloy-tuloy pa rin ang Minana sa pagbibigay ng damage. Sino lahat ni Kirk pero maliligtas pa rin at meron pa siyang immortality kahit na makuha siya during that moment habang nasa dito yung Minana Evos kaya pwede nang ipilit na magkaroon ng split push. So napakaganda dito ng control na ginagawa ng Minana Evos. Circling Eagle. Magiging target nila is gonna be Kirk. Pero ginamit na rin na dito na welcome sa may pasok Entropy para dito kay Sumpak. Winter Trunch naman ang sagot nila pero Netherrealm din para kay Hale. Jom! At napakakunan ng mga players ngayon. Mukhang wala yata magiging casualty after ng moment na yon. Ang dami ng binatong mga skill pero nangangalati na nga ang buhay ng Lord na ito. Ipagre-reset kaya ng Omega, mukhang itutuloy pa nila. Jackno, kinukuha ang atensyon ng Lord pero finally, na-reset na nga at si Hayes ata ang kanilang punteriya. Hindi tatama ang missile expert at mukhang tuloy ang sayawan para sa Lord. Ang daming problema din ng Omega pagdating sa waves. Kinakailangan nandoon si Ryota mag-clear. And ito na naman yung opportunity ng Minana na nakitang bawas ng miyembro ang Omega. Trip to Jerusalem ang atin nakikita pero si Chuck mawala ng immortality doon. Makakatakas pa nga ba? Sakto makukuha dito ni Kirk yung Lord. Hindi pa rin nakukuha. Sumpa ang makakasecure niyan. At dediretso pa nga yata dito. Nakain! Pero meron damage dito. Ang Omega, unti-unti sila ang kukuha ng kill. Habang sa may middle lane, si Cole yata ay dediretso pero wala namang HP. 1-for-1 ang naging trade. Jackno para kay Sumpak. At mga makukuha ni Coil ang purple buff doon sa may bandang itaas. Another stalemate in this 25-minute game. Akala natin sobrang pabor na yun for Omega kasi dalawa halos yung natanggal nila pero nakaipon na naman ng stack si Hayes. So buhay na buhay din ulit siya. Si Sumpak lang ang considered natin na pinakamawawala for the next 44 seconds dito sa ating laban. Pero Minana, kahit nawala doon si Sumpak, though crucial, meron pa naman silang Lord kahit papaano. So mag-a-attempt din silang umangat. May conceal play pa na ginagawa sila Persiva. Persiva looking for the right target pero mukhang siya ang unang nahanap. Ryota nasa likod pero mukhang hindi ito alam. Nandito na rin si Hayes para mag-check push. Lord ang magiging sunod na target dito ng Omega. 20 seconds para kay Sumpak. Ginigilit ni Andorio by the way yung Lord para hindi dumiretso at meron din silang minion wave pero meron din minion dito ang Minana Evos both top lane and even bottom lane at sa 26 minutes ng ating laban madedepensahan pa rin ng barangay ang ginagawa ng hukbo sa kanila. Mukhang papatagalin pa ng Minana Evos at Omega dahil reset na naman ang ating makikita. Habang tumatagal ay mukhang nagiging mas intense ang mga bakbakan natin dito. Nabuhay na yung dalawang nawala nung nagkaroon ng Lord fight dito sa pagitan ng dalawang kupunan at literal magre-reset na naman para dito sa mga posibleng susunod nating makitang laban. But then again, yung playmaking capabilities ng Minana, unti-unti na nating nakikita. It's not just Kirk na nakikita natin dito sa ating real-time head-to-head. Napakarami ng naibigay na setups and dito nas welcome sa kanyang mga kasama. But it's also Perxiva dito na magka nakbabad lang talaga or nakapaggawa ng successful na tara dito tayo play para doon sa kanyang mga kasama. Baka ikagulat natin yung mga gagawa din ng ganong strategies sa mga susunod na rap games. Pero aside from that kasi it's also, ang bilis lang na niyang makasunod doon sa mga objectives. Mag-Y-walk lang siya dyan sa mga pulang parang pasas na portal na nakikita sa mapa. Makakasunod lang din kasi siya agad eh. That's true. And ang problema dito para sa Omega ay wala na talaga silang inhibitor turret. So kailangan nilang antayin o ayusin ang kanilang mga waves bago pa man magsimula ng mga sayawan o mga labanan. Para doon sa Lord at bigla ang nagsulputan ang Minana Evos doon. Okay, nakasalubong si Coil. Papasok pa rin dito si Chakto. At medyo mapipigilan pa nga doon sa moment na yon. EG Boy ginamit na, mawawala ng immortality dito. Nas welcome to Chakto is down. Oo, mukhang papasok pa nga si Andorio pero nauna ata si Perxiva. Si Jom ang kanilang hanap na may immortality pero si Andorio ang iunahin nila. At magbaback off muna ang Minana. Ginulat ang barangay at mukhang may Lord silang makukuha. Very crucial kill against Chakno. Pero medyo makunat itong Lord na to. Yan,
hindi ka mag-hesitate dun kasi nga kakapitas mo lang din sa kanya kanina. So may awareness ka na yung immortality or di mo rin naman visually nakikita. Hindi pa sobrang nagko-cool down for the roamer dito ng Smart Omega. So one man down dito ang side ng Smart Omega pero maglalaban yata pa din. Binagsak yung EG Boy doon. Andorio, Nakaabang, pero medyo, kaya sinabi natin makunit yung Lord. gaano nga ba kakunat ang Lord na to at sino nga ba makakakuha nito? Si Simeon! Si Koy lang makakakuha, kaya kailangan na umalis dito ng Omega, pero hatid pa rin na dito si Okir. Okir ay kanilang madadali doon sa moment na yon habang si Jom ay pipilit na kumuha ng minion wave doon sa may middle lane, pero napakaganda na pagkuha dito ng Minana at si Ryota. Hindi pa nga yata nila patatakasin! May immortality by itself, pero sabi ni Hayes, huli ka ngayon! Tatlo ang magdedepensa para sa Omega. 3 waves din ang papasok. 3 laro para sa serye. At 3 ang nasa Minana. Ginamit na dito sa gitna, 3 players nga ng Omega ang pipilit na humabol dito kay Sumpak. Meron pa flicker, pero makikita pa rin siya doon sa harap ng mga kakampi niya. Habang dito mawala ng immortality si Jom, yung Lord kailangan depensahan ngayon ng Omega. At parang ganun lang makakatakas pa ata si Jom with the healing as well. Pero ito na yung Lord. Ito na ata yung endgame push ng Minana. Hindi na sapat dito ang puwersa ng Omega dahil para sa ating serye, hukbo! 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 Kitang-kita ang saya ng mga kahukbo sa venue. A victory to end the season of Season 13. Mukhang maganda ang future ng mga rookie.